Okay mga lods, welcome back to another content. Okay, so pag-usapan po natin itong si Grada Great na to at saka itong si Samsara, okay? Okay, so dahan-dahanin natin tong storya na to. Okay, so una muna, yung origin story nung babae, nung Ea, okay? Yung Ea kasi, dati ang jowa ni Bugoy. Alam niyo naman siguro yon. Tapos, nung umalis siya kay Koy, nagpunta siya doon sa mga website na parang, alam niyo OnlyFans, di ba? Meron kasing Tagalog version nun called Alua. Now, dito sa Alua kasi mga lods, ano din yan yung mga simp na lalaki, para siyang pay-per-view na bold. I mean, don't get me wrong lalaki, most of you guys na nanonood sa akin, mga lalaki kayo, 'di ba? Na ngayon nakapanood naman siguro kayo ng bold. 'Di ba sa Pilipinas kasi may mga libreng bold. Ito kasi parang ano ba 'to? Paper request, yung ganun yung style niya. Merong subscription tapos merong pwede ka mag-request dun sa model kung ano yung papagawa mo sa kanila. Parang ganun siya. Now, hindi ko alam yung legality no na out ako dyan sa legality niyan. Pero, ang fundamental idea ko kasi, kung hindi ko naman kakilala yung babae, halimbawa si Samsara, hindi ko naman siya kakilala, kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya, gawin niya. Wala akong magagawa doon. Of course, magkakaroon na lang ako ng say doon sa babae kung jowa ko siya or at least mahal ko yung tao na yun, di ba? I care enough para hindi siya malagay sa alanganin. Ganun talaga. Protect your own tayo dito. Ano lang, real talk lang talaga. Wala tayong samaan ng loob dyan sa comment section. Now, okay, so, ganun yung basic idea nito. So, nag-research ako ng todo rito. May yung mga video na, I don't know kasi kung kinalat or kumalat, okay? Kasi kalat na siya sa internet, 'di ba? Mula umaga, paggising, pagbukas ng mata ko, ang dami ko ng message. Master pasend. Putang ina ba kayo? Kilala nyo lang yung page kapag ka-bold? Ano ba naman 'yan? Hindi, gusto ko lang sanang magsalita tungkol dito kasi of course, karamihan sa mga nakikinig sa akin kasi, alam mo, wide range pero kadalasan lalaki. Ngayon kasi, maging practical tayo. Ang bold sa internet, yan, basic na yan. Kumbaga, lagi yung nakalabas. Lagi yung nandyan. Hindi yan mawawala, okay? So, pero, kung gusto nyo namang, alam nyo, kung gusto nyo mag-subscribe sa ganyan, hindi ko naman kayo pinipigilan kasi pera nyo yan. Pero, of course, make sure na nasa legal age kayo. And of course, kung yung mga anak nyo or yung mga bata nyong kamag-anakan, pigilan nyo kung pwede. Kasi may right time and right age na yan. It's praktikalan lang. It's called adult entertainment because of something. Pero tandaan nyo rin yung risk involved sa panonood ng bold. Kasi it will really change the physiology of your brain. Kagaya ng pagiging addict sa sugal, naiiba din yung brain chemistry mo pag nanonood ka ng bold. Ganun lang yung kasimple. So, punta muna tayo dito kay Samsara. Okay? So, yung history ni Samsara, dati siyang jowa ni Bugoy. Okay? Isa siya sa 3 wives ni Bugoy. So, yung pagiging, sexually provocative, nando na sa image ni Samsara nung kasama niya pa si Bugoy. Pero, hindi umabot sa nagbebembangan sila Bugoy at at kumakalat yun sa internet. Okay? So, isa yon. Now, sino itong Grada Great na to? Itong Grada Great na to, isa siyang rapper, okay? Ito yung kanya. Ayoko nang pindutin kung saan yung niya. Basta silang dalawa yung pinag-uusapan natin dito. Itong Grada Great na to, meron siyang page. Facebook page, TikTok, and then YouTube. He has very decent views, okay? Kasi palagay ko hindi pa siya nagpipick as an artist. So, minsan kasi, gagawa ka ng gimmick talaga. Kita So, nakita mo, ito yung sa Spotify niya. It's fair game kasi 1.2 million listeners, 343k hours, 6.24 M streams. This is a pretty decent amount of views, okay? Walang problema dyan. Hindi ako, kumbaga, that's not a bad, hindi yan masamang views at all, okay?
Kaso syempre, hindi pa rin yan Flo G levels, Kastakli level. It's pretty decent, okay? So, given the numbers, we can say that he is a pretty decent artist. And si Samsara din, actually, I think, god damn, ano ba naman to? I think, pag alis niya kay Bugoy, parang nag-blossom din naman siya into her own, okay? Ngayon, tinignan ko yung mga social media accounts nila. I believe na given etong mga views nila, given etong mga yung reach nila, sa tingin ko naman they are earning pretty decent sa social media, okay? When I say decent, hindi parang yung mga malalaking artist, pero it's enough to sustain them, 'di ba? Parang may pang araw-araw ka, walang problema doon. Now, ako kasi iniisip ko lagi, bakit mo pinapasok ang isang bagay? Halimbawa, bakit ako nagso-social media? It's easy kasi may pera, 'di ba? Ganun lang eh. Kumikita ako pag nagsasalita ako sa social media. Pag kiniklik nyo ako sa kahit anong social media outlets ko, I earn money. Simple as that. So, isang motivation 'yon kung bakit ko ginagawa 'yon. Okay? Kapag may extra, edi good. Pag wala, edi sad. Ganun lang kasimple 'yon. And sa social media kasi, there are ways to earn money. Fast track, okay? And isa doon nga, yung paggawa ng mga ganitong galawan, okay? Kasi, when I was looking at, kasi itong mga reels na to, it's really not bad views. Kung titingnan mo, bago siya magganon, hindi naman siya masama eh. Pero hindi ko maintindihan bakit nila ginawa yon, di ba? Now, ay mali. Hindi ko gets talaga, men. Like, kasi ganito. As social media influencers, as much as, alam ko naman na hindi ako perfectong social media influencer. And sila din, hindi rin sila mga perfectong tao. Pero at least, kumbaga, sana maging net positive ka sa mundo. Like, for example, pag kinlik mo ako, may matutunan ka, matawa ka, okay na yun. Masaya na ako doon. Tapos move on na tayo sa araw natin. Oy, I like yung isang post ni Nico David. I dislike yung isang post ni Nico David. Nag-comment ako ng maganda. Nag-comment ako ng hindi maganda. Kumbaga, goods tayo dun sa point na yon. Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit pinasok ni Samsara yung Aluwa. Totoo lang. Kasi, usually kasi, kapag pumapasok ka sa ganyan, it's either masyado nang mataas yung lifestyle mo or meron kang hindi mo na masustain yung lifestyle mo ngayon. So kung kailangan mo siyang masustain, mag-a-add ka ng additional income. And yung additional income na ngayon, yung pagbo-bold. Now, kasi kahit hindi naman siya siguro mag-bold kikita siya dito sa social media. It's probably mataas na yung lifestyle niya kaya niya ginawa yon. Now, hindi ko para siya, as a person, wala akong masasabi sa kanya. Kasi buhay niya yan, katawan niya yan. Pero as a guy, na of course, I do have relationship. Diba? Nakakarelasyon. Hindi ko lang pinapublic. Pero, hindi ko gagawin yan or hindi ko isasuggest yan sa taong mahal ko. Gets nyo? Or I care. If I care sa'yo, okay. Hindi ko isasuggest ko. Baka iba na lang yung gawin mo, di ba? Kesa ganyan. Kasi nga, siya, ang ginawa nitong dalawang mokong na to, may bold sila. And dun sa mga napanood kong bold, teka, dito natin ilagay para damang-dama. Damang-dama yung... dun sa mga napanood kong bold, hindi ko naman pinanood ng buo kasi hindi ko, parang kakilala ko na kasi sila, yung mga jowa ni Bugoy. Hindi naman kilala as parang kilala in person. Parang nasanay na ako na nakadamit sila. So pag naka-bold, parang awkward. Parang shit, ano ba naman tong pinanonood ko? Parang napapaganon ako. So ako naman, syempre, okay, ewan ko kung ilan yung napanood nyo, pero at least ako napanood ko yung, nakita ko yung 5, hindi napanood eh. Ibig sabihin kasi napanood, inupuan ko, tapos pinanood ko. I swear, mamatay na lahat ng kapamilya ko, kasama ko, hindi ko talaga siya pinanood. Alam ko lang, yung idea na meron pala siyang bold, okay? Hindi ko alam kung bakit ginawa ni Samsara yun. Kasi akala ko, pa-sexy lang siya sa Aluwa. Alam mo yun, kasi may yan yung pakita-pakita ng os-os. Parang normal yun sa mga
'Di ba pag yung mga may mga nagaganon naman ng mga artist kung nandun ka sa industriya na 'yon. Kasi this is straight up porn, 'di ba? Yun siya homemade porn yung dating niya. Sorry sa language pero that is what I saw. Kaya nakakagulat siya. Ibang klase Alam mo yung scandal yung scandal, dalawang nagbebembangan binidyohan. Ito kasi hindi Hindi talaga Ginawa talaga nila to Alam mo yung unang, meron nga ako nabasa, sino nag-camera? Ay, pukin ang ina, mali ko ba? Ganon yung dating niya sa akin. I mean, inano ko lang naman, nakita ko lang naman siya. So, parang ako, wow. Tapos, nakakatawa yung mga sinasabi ng tao. Doon talaga ako, parang, shit. Yung, oo nga, no. Ayan next song title, Titing Baluktot, di ba? Gangsta, tas 3 inches. Di ba? Parang size 7, grade 7. Alam mo yung kahihiyan na ganyan, generational yan di ba? Kasi yung mga pang-iinis sa akin, yung panghe, yung Arinola, pwede ko pang i-deny yun Pwede kong hamunin ng kahit sinong tao doon ng lie detector test. Kung totoo talaga yung mga Arinola, ganyan. Papalag ako sa ganun Kumbaga, meron pa akong level of denial. Mas maliligtas ko pa yung sarili ko doon sa mga kahihiyan na binring up sa akin ng ibang tao. Pero ito kasi, lalo na yung mga DDS, kasi yung mga DDS ang bring up ng mga pukin ng ina nyo kayo. Kayo, galit na galit kayo sa akin pag binabanatan ko si Digong. Pero dun sa bold, Master! Tarantado ka ba? Ano ba yung sinasabi sa kabilang parlor? Kiningining ka. Hindi, okay lang. Nag-ano tayo dito? Tropa tayo dito sa pagdating dito sa topic na to. So, eto, generational na kahihiyan to. Bakit? Kasi may video May video na nakalabas yung 3 inches mo. Kinanginay. Eto, next song title, Baluktot, di ba? Mabisa at hindi. Alam mo, tol, kung gagawa ka ng bold, sana may introspection ka kung sino yung nakalinya mo. Kasi hindi lang yan basta scandal bold yan pornographic yan Di ba sino yung ka-level mo dyan? Si Johnny Sins. Dapat ka ba doon? Di ba hindi? So ano dapat may konting introspection ka. Kasi kung hinayaan mo na lang na mag-nudes tong si Samsara, parang medyo acceptable pa yun Kasi meron naman talaga mga playboy di ba? O sige, pwede ganun. Kumbaga, i-limit nyo lang. Kasi ito talaga full-on collision wala nang kasunod. Yung kasunod, magdasal ka na lang. Ganun yung... So ako, iniisip ko sa sarili ko, is it really worth it na kung magkano man yung kinita niya? Kunyari, sana kung meron akong number na sana kumita kayo ng 10 million dyan. Kasi anything less than that, parang lugi. Kasi generational yan Etong sinabi niyo yan, ni Rob Baby. Ucha, ano yan? Di ba? Ito, lalo naman yung sinabi ni Howell, di ba? Mga pinagtitripan ka habang buhay niyan Ako, gets ko kung bakit nila ako pinagtitripan kasi meron silang mga idol na politiko na hindi ko gusto. Gets ko yun. Parang justifiable pa na babardagulan ako. Ikaw pare, nilabas mo yung edits mo kaya ka inaasar. Di ba? Ano yung difference mo dun sa tao na nasa trend? Yung sa trend, ba't nilabas mo yung mo? Di ba? Yun, sana lang wag tayong, lalo na doon sa mga batang nakikinig sa akin, yung mga, yung mga 20s, yung mga Gen Z, especially the younger Gen Z na possible pa lang sa buhay. Be careful what you post. Especially if bold. And kung babae ka naman, kung gusto mong gawin yan, make sure na
alam mo yung repercussions. Kasi, in 20 years, in 30 years, makikita yan ng anak mo, di ba? Ewan ko kung gusto mo mag-anak, pero sinasabi ko lang, makikita yan ng mga kamag-anak mo, ganun na lang, di ba? Pero kung kaya mo naman yan, buhay mo yan, wala akong magagawa doon. Pero ang sinasabi ko na lang siguro, kung mahal mo yung tao, tas lalaki ka, provide. Yun lang yung gusto ko. Kasi ako, marami mang kritisismo sa akin, I provide for everyone na mahal ko. Pasensya kung ganito. Respeto ang kailangan ko. Yan lang naman po, gege mga lods.